Masakit talaga sa pakiramdam kapag nakakita ka ng isang tao na nagugutom, lalo na't ito ay isang musmos na bata pa lamang. Mas masakit ito kapag ikaw mismo ay nakaranas ng kahirapan. Ikaw, tinutulungan mo ba ang mga batang lansangan o isa ka sa mga nanguhusga sa kanila at sinasabing kasalanan ng kanilang mga magulang kung bakit sila naging pulubi sa daan? Kung ganoon ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang dilim ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa abalang lansangan ng Maynila, na lalo pang pinabibigat ng walang humpay na pagpatak ng ulan. Bawat patak ay tila naguhugas hindi lamang sa alikabok ng kalsada, kundi pati na rin sa natitirang pag-asa sa puso ng marami. Sa isang sulok, matatagpuan ang maliit at halos luma ng panaderya ni Aling Perla na pinangalanang Tinapay ni Perla. Ang signage na to, na dating may matingkad na pintura, ay nabura na ng panahon at ng sunod-sunod na unos ng buhay. Si Aling Perla, 55 taong gulang, ay nakaupo sa isang bangko sa likod ng kanyang counter. Ang kanyang matandang katawan ay halos sumuko na sa pagod at gutom. Ang kanyang mga kamay, na dating malakas sa pagmamasa ng harina, ay nangangatal na ngayon. Biyuda siya at ang kanyang nag-iisang anak ay matagal nang sumakabilang buhay dahil sa isang karamdaman na hindi niya nagawang ipagamot ng dahil sa kahirapan. Ang kanyang panaderya na ipinamana sa kanya ng kanyang ina ay halos hindi na kumikita. Ang mga utang ay nagtataasan at ang pag-asa para sa kinabukasan ay tila isang kandilang malapit nang mawala. Kinagabihang yon, ang kanyang benta ay halos wala. Isang malungkot na piraso ng pandesal na nakabalot sa papel ang natitira sa kanyang basket. Ito ang kanyang huling pag-asa para sa hapunan o marahil ang kanyang agahan kinabukasan. Tinitigan niya ang tinapay. Ang kanyang bituka ay kumukulo na sa gutom. Ngunit ang kanyang puso ay mas masakit pa kaysa sa kanyang tiyan. Ang pag-iisip na baka ito na ang katapusan ng kanyang panaderya ay halos ikapanaw na niya. Isang buhay na inilaan sa pagmamasa at paghurno, ngayoy unti-unting naglalaho. Sa labas ng panaderya, sa ilalim ng lamig ng gabi at basang kalsada, mayroong isang figura na halos hindi mo mapansin sa dilim. Siya si Rose Ann, isang batang pulubi na halos 8 taong gulang pa lamang. Payat na payat siya. Ang kanyang damit ay punit-punit at basa sa ulan. Ang kanyang mga mata, bagamat may takot at gutom, ay nagtataglay pa rin ng kislap ng pag-asa. Isang pag-asa na makakahanap siya ng kahit anong makakain. Maghapon siyang naglakad, nagmamakaawa, at naghahanap-hanap ng basurahan. Ngunit wala siyang nakita. Ang kanyang tiyan ay umaaray na sa gutom, at ang lamig ay kumakagat sa kanyang buto. Nakita niya ang bahagyang liwanag mula sa panaderya ni Aling Perla. Kahit may takot, ang pangailangan ng kanyang katawan ay nagtulak sa kanya upang lumapit. Dahan-dahan siyang sumilip sa butas ng pinto. Ang kanyang maliit na ilong ay nakaaamoy ng huling bakas ng tinapay. Nakita niya si Aling Perla, nakaupo at malalim ang iniisip. Nag-aalangan si Rose Ann. Ilang beses na siyang pinalayas, sinigawan at pinagtabuyan. Ngunit ang gutom ay mas matindi kaysa sa kanyang takot. Isang matalas na kirot sa kanyang tiyan ang nagtulak sa kanya para maglakas loob. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang kanyang mga yapak ay halos hindi marinig. Aling Perla," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at panghihina. Nagulat si Aling Perla sa biglaang presensya ng bata. Tumingala siya at nakita ang maliit na figura ni Rose. Ang kanyang puso'y kumikirot. Naalala niya ang kanyang sariling anak na kasing edad sana ni Rose kung nabubuhay pa.
Ang mga mata ni Rose ay nagmamakaawa at ang kanyang katawan ay halos manghina na. Bakit, Ana? Anong kailangan mo? Tanong ni Aling Perla. Ang kanyang boses ay malambot, nakakaiba sa mga narinig ni Rose Ann mula sa ibang matatanda. Nagugutom po ako, sagot ni Rose Ann, halos hindi na marinig. Wala po akong makain, kahit po tirang tinapay, o kahit po... Hindi natapos ni Rose Ann ang kanyang sasabihin. Tinitigan ni Aling Perla ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang kanyang huling tinapay. Ang kanyang huling pag-asa. Ngunit paano niya kakayanin na makita ang isang bata na naghihirap sa gutom? Ang kanyang puso ay mas nangibabaw kaysa sa pangangailangan sa kanyang sariling tiyan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala niya. Halika rito, anak, sabi ni Aling Perla, na may ngiti sa kanyang labi na nagkukubli sa kanyang sariling sakit. Kinuha niya ang nag-iisang pandesal at iniabot kay Rose Ann. Ito, kainin mo. Ito na ang huli kong tinapay. Nagulat si Rose Ann. Tinitigan niya ang tinapay, tsaka tiningnan si Aling Perla. Talaga po? Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi po ba ito sa inyo? Hindi, sa'yo na yan, sagot ni Aling Perla. Kainin mo, nang hindi ka na ginawin masyado. Dahan-dahan, kinuha ni Rose Ann ang pandesal. Mainit pa ito, at ang amoy nito ay tila langit para sa kanya. Nagpakawala ang kanyang mga luha habang dinadala ang tinapay sa kanyang bibig. Bawat kagat ay tila nagbibigay ng bagong buhay. Ang lasa ng simpleng tinapay na yon ay ang pinakamasarap na natikman niya sa kanyang buong buhay. Maraming salamat po, Aling Perla, sabi ni Rose Ann. Ang kanyang bibig ay puno pa rin ng pagkain. Hindi ko po ito malilimutan. Paglaki ko po, gusto ko pong balikan kayo. Ngumiti si Aling Perla, isang malungkot na ngiti. Sana, anak, sana nga. Alam niya na ang mga ganoong pangako mula sa batang lansangan ay madalas na nakakalimutan sa paglipas ng panahon. Ngunit ang kanyang puso'y gumaan. Nagkaroon ng kakaibang ginhawa na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ang makita ang ngiti sa mukha ng bata ay higit pa sa anumang tinapay na makakain niya. Pagkatapos kumain, nagpaalam na si Rose Ann. Dala ang bagong pag-asa at enerhiya na ibinigay ng isang simpleng piraso ng tinapay at ng kabutihang loob ng isang estranghero. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa dilim, ngunit sa pagkakataong ito, mayroong dala siyang liwanag. Lumipas ang mga taon, si Aling Perla, lalo pang tumanda at nanghina, ay patuloy na nakikipaglaban para mapanatili ang kanyang maliit na panaderya. Ang tinapay ni Perla ay naging simbolo na ng kanyang pagtitiis at katatagan. Bagamat ang kita nito ay halos sapat lamang para sa kanyang pangaraw-araw na pangangailangan at sa pagbayad ng kanyang lumalaking utang sa lupa. Ang bubong ay tumutulo na sa tuwing umuulan. Ang mga pader ay nangungulubot at ang horno ay lupa na at madalas masira. Nakalimutan na niya ng tuluyan ang pangako ng batang pulubi. Ito ay naging isang malabong alaala na lamang. Isang magandang panaginip na dumaan sa kanyang buhay. Sa bawat pagdaan ng taon, lalo siyang nangungulila. Ang kanyang kalusugan ay humina at ang kanyang mga kalusugan ay sumasakit. Minsan, naiisip niya na lang na sumuko. Ngunit mayroong isang kakaibang pag-asa na palaging nagtutulak sa kanya upang magpatuloy. Isang pag-asa ng kabutihan na kanyang ibinigay ay mayroong magandang kapalit. Hindi niya alam na sa malayo, ang isang binhi ng pag-asa na kanyang itinanim ay umaabong at lumalaki. Samantala si Rose Ann ay hindi nakalimot.
Ang isang piraso ng tinapay na ibinigay ni Aling Perla ay hindi lamang nagligtas sa kanya sa gutom, kundi nagbigay din sa kanya ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Ang kapangyarihan ng kabutihan. Sa sumunod na 25 taon, nagpursigi si Roseanne. Naging matalino siya sa pagtitiyaga sa kabila ng hirap. Nakahanap siya ng isang ampunan na nagbigay sa kanya ng tirahan at sa pagkakataong makapag-aral. Pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral. Nagsumikap siya sa bawat pagkakataon. Naging isang scholar. Nagtrabaho sa iba't ibang trabaho upang tustusan ang sarili. At sa huli, nakapagtapos siya ng kolehiyo na may karangalan. Sa pagdaan ng panahon, nagsimula siyang magtrabaho sa isang malaking kumpanya ng pagkain. Sa kanyang sipag at talino, unti-unting umangat ang kanyang posisyon. Ngunit sa likod ng lahat ng kanyang tagumpay, mayroon siyang isang layunin na hindi niya kailanman nakalimutan. Ang hanapin si Aling Perla at tuparin ang kanyang pangako. Ang kanyang memorya ng simpleng tinapay na yon ay nanatiling malinaw at nagbigay inspirasyon sa kanyang bawat hakbang. Isang araw 25 taon mula sa gabing yon, lumipas si Aling Perla sa harap ng kanyang panaderya. Mas matanda, mas payat, at may malalim na mga guhit ng pagod sa kanyang muka. Naisip niya na isara na ang tindahan. Wala na siyang lakas. Habang papalapit sa kanyang tindahan, isang itim na sasakyan, makintab at mamahalin, ang huminto sa harap ng kanyang lumang panaderya. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang babaeng matikas. May elegante ang suot at may ngiti sa labi na may bahid ng kalungkutan. Kumunot ang noo ni Aling Perla. Sino kaya ang babaeng to? Di siya kailanman nakakita ng ganitong karangyaan sa harap ng kanyang tindahan. Magandang araw po. Kayo po ba si Aling Perla, ang may-ari ng tinapay ni Perla? Bati ng babae. Ang kanyang boses ay mayaman at puno ng paggalang. Ako nga, sagot ni Aling Perla. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Bakit? Ano ang may paglilingkod ko sa inyo, Ineng? Naalala niyo po ba ang isang batang pulubi? Simula ng babae. Na binigyan niyo po ng huling tinapay noong gabing umuulan. 25 taon na po ang nakararaan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aling Perla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang malabong alaala ay dahan-dahang lumilinaw. Tila isang lumang larawan na unti-unting nagkakaroon ng kulay. Tinitigan niya ang babae. Pilit na inaalala ang maliit na tampok ng bata sa matikas na presensya ng babae. Ikaw? Ikaw ba si Roseanne? Tanong ni Aling Perla. Nanginginig ang boses. Ngumiti ang babae at tumango. Ako nga po, Aling Perla. Ako po ang batang yon na halos pumanaw sa gutom. Kung hindi po kayo nagmagandang loob at ibinigay sa akin ang inyong huling tinapay. Ang kanyang mga mata ay nanubig at kitang-kita ang taos-pusong pasasalamat. Napahawak si Aling Perla sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Ang batang pulubi na yon ay nasa harap niya ngayon, patagumpay at parang anghel na bumalik. Paano? Paano nangyari to? Bulong ni Aling Perla. Ang kanyang mga luha ay naglandas sa kanyang mga pisngi. Ang isang pirasong tinapay na ibinigay niyo po sa akin ay hindi lang nagligtas sa aking buhay sa gabing yon, Aling Perla. Paliwanag ni Roseanne. Kundi, nagbigay din po ito sa akin ng pag-asa. Yun po ang nagtulak sa akin na lumaban, na magsikap, at gumawa ng pagbabago sa buhay ko. Nangako po ako sa sarili ko na babalik po ako. Hindi lang po ako magpapasalamat kundi babayaran ko ang inyong kabutihan nang higit pa sa inyong inaasahan. Kinuha ni Rosa ng isang folder mula sa kanyang sasakyan at iniabot kay Aling Perla. Tandaan niyo po bang sinabi ko? Babalik po ako para sa inyo, Aling Perla. Ipinagpatayo ko po kayo ng sarili niyong panaderya. Nanginig ang mga kamay ni Aling Perla habang binubuksan ang folder. Sa loob nito ay mga papeles.
mga disenyong arkitektural at mga litrato ng isang modernong panaderya. Malaki, malinis at may bagong kagamitan. At ang pangalan sa signage ay nanatili, Tinapay ni Perla. Ngunit may idinagdag na ang tinapay ng pag-asa. Hindi na napigilan ni Aling Perla ang kanyang pag-iyak. Napayakap siya kay Rose Ann. Ang kanyang matandang katawan ay halos hindi makatayo. "Ah, anak ko," hikbi niya. "Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Hindi ko kailanman inakala na ang isang maliit na kabutihan ay magbubunga ng ganito kalaki." "Ang kabutihan niyo po ay hindi maliit, Aling Perla. Ito po ay isang himala sa buhay ko," sagot ni Rose Ann. Niyakap din ng matanda. "Ito po ang munting paraan ko para suklian po ang inyong ginawa. Hindi ko po kailanman malilimutan ang pag-asa na ibinigay niyo sa akin noong gabing yon." Mula noon, nagkaroon ng bagong buhay si Aling Perla. Ang bagong tinapay ni Perla, ang tinapay ng pag-asa, ay naging sentro ng komunidad. Hindi lamang dahil sa masasarap nitong tinapay, kundi dahil din sa kwento sa likod nito. Si Aling Perla, bagamat matanda na, ay naging inspirasyon sa lahat. Patuloy siyang nagtrabaho, ngunit sa pagkakataong ito, may mga bagong empleyado na tumutulong sa kanya. Karamihan ay mga kabataan na nabigyan ng pag-asa ni Rose Ann. Madalas na bumibisita si Rose Ann sa panaderya. Hindi na siya isang estranghero. Siya ay naging bahagi ng pamilya ni Aling Perla. Ang kanilang ugnayan ay isang patotoo sa kapangyarihan ng kabutihan at pag-asa. Ang isang pirasong tinapay na ibinigay sa isang gabing umuulan ay hindi lang nagligtas ng isang buhay. Pinalitan nito ang kapalaran ng 2 tao at nagbigay ng isang walang hanggang legacy ng pag-ibig at pag-asa sa buong komunidad. Si Aling Perla ay namuhay ng payapa at may kaganapan. Batid na ang kanyang simpleng gawa ng kabaitan ay nagbunga ng isang buhay na ginhawa. Higit pa sa kanyang pinapangarap, ang kanyang panaderya ay hindi lamang nagbebenta ng tinapay. Nagbebenta ito ng pag-asa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung anong iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.